Halimaw siya. Masahol pa siya sa demonyo. Patuloy sa pagluha si Lara habang ginagamot ang sariling mga sugat. Hindi pa nga nawawala ang lumang mga pasa, mayroon na namang bago. Hindi na nagtataka pa ang mga katulong kung bakit si Lara palaging nakasuot lang ng long sleeve or pajama kahit sa loob ng bahay. Alam ng mga katulong kung papaano siya sinasaktan ng amo nilang lalaki. Subalit, ang hindi maintindihan ng mga katulong kung bakit gano'n na lang tratuhin ng kanyang asawa, si Lara. Gayong sobrang bait naman ito pagdating sa ibang tao, pati na sa kanila ng mga katulong. Umalis ka na lang kaya dito, iha. Sobrang naawa na talaga ako sa iyo eh. Payo pa ni Aling Soledad. Natatakot po ako, manang, dahil pinagbantaan po niya ang mga magulang ko. Tugon ng dalaga. Pero sa tingin naman ni Aling Soledad, hindi kayang pumatay ng amo niya dahil siya ang nagpapalaki nito mula nung iniwan ito ng kanyang ina para sumama sa ibang lalaki. Subalit, nag-aalangan pa rin si Lara sa kabila ng paninigurado ni Aling Soledad. Papaano na kung tutuhanin ni Daryl ang banta nito sa kanyang mga magulang? Kung kaya, pinaninindigan ni Lara na mananatili na lang sa tabi ng kanyang demonyong asawa. Sige lang, iha, basta kung handa ka na, tutulungan kita. Pangako ni Manang Soledad. 2 buwan pa lang nung pumasok si Lara bilang sekretarya ni Daryl Concepcion. Naging magkasintahan na kaagad ang dalawa. Marami pa nga ang naiinggit sa dalaga dahil siya lang ang nag-iisang babae na nagustuhan ni Daryl. Sinasabing maswerte si Lara sa lalaki dahil tiyak magiging ulirang ama at faithful na asawa ito. Kaya naman, walang pag-alinlangang pumayag si Lara noong nag-propose ito sa kanya. Kagad namang ikinasal ang dalawa after 2 months matapos ang kanilang engagement. Naintindihan naman ni Lara kung bakit parang nagmamadali si Daryl. Gusto ng binata na makabuo kaagad sila ng tagapagmana at gusto nito na lalaki ang magiging una nilang anak. Mga salita na paulit-ulit na binabanggit ni Daryl. Ngunit, papaano na kung babae ang panganay? Naitanong ni Lara. Hindi sumagot si Daryl. Pero kapansin-pansin ang pag-iiba ng aura nito. Pero saglit lang naman. Kaagad ding kumambyo ang lalaki, kung kaya hinayaan na lang ni Lara. Matapos ang kasal, doon na lumabas ang ugaling hudas ng lalaki. Marami na itong ipinagbabawal na siyang nauwi sa palagi nilang bangayang mag-asawa. Sobrang naninibago si Lara sa inaasta ngayon ng kanyang asawa, na kahit ang pagdalaw pa sa mismong mga magulang ni Lara ay pinagbabawalan na siya. Hindi siya maaring lumabas ng bahay hanggat hindi niya kasama si Daryl. Napakiramdam ni Lara, sinasakal na siya ng asawa. Ang araw-araw na pang-aabuso ni Daryl kay Lara ay mas lalo pang lumala sa pagdaan ng mga araw. Palagi niyang ipinamumukha kay Lara na hindi niya ito mahal, na kaya lang niya ito pinakasalan para lang may matatawag na ina ang kanyang magiging anak at may maipresenta itong peking pamilya sa mga taong nakakakilala sa kanya. Patuloy lang sa pananakit physically si Daryl kay Lara, na kahit mga magulang niya walang kaalam-alam sa ginawang pangmamaltrato ng lalaki sa kanya. Tanging si Manang Soledad lang ang nakakaalam kung papaano siya naghihirap sa mga kamay ng lalaki. Nananatili pa ring tikom ang bibig ni Manang Soledad dahil wala naman siyang pakialam sa buhay ng kanyang mga amo. Ngunit, kapag dumating ang oras na magdesisyon si Lara na tumakas, hindi siya magdadalawang isip na tulungan ang dalaga.
Dahil sobrang naaawa na talaga ang matandang Ale sa dalaga. Hindi sukat akalain ni Manang Soledad na may ugaling demonyo pala ang binata na dati niyang inaalagaan, gayong lumalaki naman itong mabait at tahimik lang. There were times na naisipan na lang ni Lara na wakasan ang sarili niyang buhay para matapos na ang paghihirap niya. Ngunit kaagad naman siya nanghihina kapag maalala niya ang banta ng demonyo niyang asawa sa kanyang mga magulang. Mahal na mahal niya ang kanyang mga magulang. Ayaw niyang madadamay ang mga ito sa problema niya. Ilang araw nang may naramdamang pagbabago si Lara sa kanyang sarili, na sana'y mali lang ang kanyang hinala na siya ay nagdadalang tao. Ngunit nanlulumo siya nang makumpirmang tama ang kanyang hinala. Ngayon pa lang, natatanaw niya na ang magiging buhay ng anak sa piling ng demonyo niyang asawa. Buo na ang loob ni Lara. Kailangan niyang ilayo ang magiging anak sa piling ng halimaw niyang asawa. Ayaw niyang pati ang anak makakaranas ng kalupitan mula sa kanyang ama. Maniwala ka sa akin, Lara. Hindi kayang saktan ni Daryl ang mga magulang mo. Kilalang kilala ko yun si Daryl. Pero ewan ko ba kung bakit gano'n na lang kalaki ang galit niya sa'yo. Pero ang bait naman niya pagdating sa amin. Nagugulo ang aniya ni Manang Soledad. Si Manang Soledad lang ang tanging nakakaalam sa pagbubuntis ni Lara. Kaya naman, mas lalo pang nagpupursigi ang Ale para matulungan siyang makatakas. Iilang mga damit lang ang bit-bit ni Lara para hindi na siya masyadong mahirapan pa sa kanyang pagtakas. Una niyang sinisiguradong madala ang naitabi niyang pera. Higit na kailangan niya ito para magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang magiging anak balang araw. Sabay na pinagmemeryenda ni Manang Soledad ang dalawang gwardiya sa gate. At nang makasiguradong nalilibang na ang mga ito sa pakikipagkwentuhan, saka pa kumilos si Lara. Suot ang pangkatulong na damit, lumabas si Lara ng mansyon. Bit-bit ang isang bayong. Hinahayaan lang siya ng mga tauhan ni Daryl na noon ay nagbabantay sa labas ng gate ng mansyon. Ang akala ng mga tauhan ni Daryl, isang katulong lang ito na lumabas para mamalengke. Dahil palagi namang ginagawa ito ng katulong ni Daryl. At isa pa, hindi nila kabisado ang mukha ni Lara. Kaya naman, kampante lang ang mga ito na padaanin ang inaakala nilang katulong. 2 oras ang lumipas nang masigurong nasa biyahe na si Lara papunta kung saang probinsya, saka pa nag-hysterikal ang Ale. Nasaan si Lara? Umaalingango ang boses nito sa buong kabahayan. Aligaga kunwari ang matanda habang umikot sa buong paligid ng mansyon. Subalit walang Lara na natagpuan sa lahat ng sulok ng mansyon. Kaagad na tinawagan ng Ali si Daryl. Yun ang pinakahuling araw na nakita ni Daryl ang asawa hanggang sa umabot na ito ng 6 na taon. Unti-unting napalitan ng pangulila ang galit sa puso ng lalaki. Hindi niya matanggap nung una na iniibig na pala niya ang kanyang asawa. Kaya naman, pinaninindigan niya ang matinding galit sa babae. Alam mo bro, ayusin mo muna yung sarili mo bago mo hanapin ang asawa mo. Payo ng matalik niyang kaibigang doktor na si Dr. Carlo. Kung kaya, sinunod ni Daryl ang payo ng doktor niyang kaibigan. Nagka-trauma si Daryl dahil sa pag-iwan ng kanyang nanay sa kanilang mag-ama. Doon nagsimula ang matinding galit ni Daryl sa lahat ng mga babae. Nawala na siya ng tiwala sa mga ito. At pinapangako niya sa sarili na hinding-hindi siya magmamahal ng babae. Dahil ang mga ito, pare-parehas lang ang ugali. Katulad lang din ng kanyang ina.
manluloko at hindi marunong makontento sa isang lalaki. Sinunod naman ni Daryl ang payo ng doktor niyang kaibigan. After 2 years, eto na ngayon si Daryl. Taas noon niyang ipinagmamalaki na magaling na siya 100%. Ngunit hindi pa rin niya nakita ang asawa. Kailangan niyang makita ang kanyang asawa para makahingi man lang siya ng tawad sa ginawa niya. Kahit ang mga magulang ni Lara, wala pa ring idea hanggang ngayon kung nasaan ang kanilang anak. Bagamat alam ng mga magulang ni Lara ang pinagdaanan ni Daryl, ngunit hindi pa rin ibig sabihing absuelto na ito sa ginawa niyang pananakit sa kanyang asawa. Hindi nila basta mapapatawad nang gano'n na lang ang kanilang manugang. Naiintindihan naman ni Daryl. Kaya naman, buong pakumbaba niyang tinanggap ang galit ng mga biyenan sa kanya. Hindi ko to kaya, bro. Parang gusto ko nang umuwi. Alam mo naman, hindi talaga ako mahilig umakyat ng bundok. Angal pa ni Daryl habang patuloy lang sa paglalakad. Paakyat sila ngayon ng bundok. Maniwala ka, bro. Malaki talagang maitutulong nito para mabawasan yung dinadala mo. Paninigurado pa ng kaibigan niyang si Carlo. Ito ang stress reliever ko, bro. Maniwala ka. Dagdag pa ng kaibigan niyang doktor. Biglang natigilan si Daryl nang malingunan niya ang isang babaeng naglalakad kasama ang isang batang babae na may suot pang school uniform at nakapayong pa ng color pink na may design na Hello Kitty. Lara? Pabulong na sambit niya. Hindi maaring magkamali ang puso niya. Si Lara iyon. Pero ang nakapanlulumong revelasyon ay may anak na ito. Instead na umakyat ng bundok ang dalawa, mukhang mapaakyat patuloy sila ng ligaw ngayon. Babawiin niya ang kanyang asawa kahit sinong Poncio Pilato pa ang kinakasama nito ngayon dahil si Lara ay legal pa rin niyang asawa. Wala siyang pakialam kung magkaanak man ito sa ibang lalaki. Pati ang kaibigang si Carlo, hindi na rin natuloy sa pag-akyat ng bundok. Itutuloy na lang niya sa ibang araw. Sa ngayon, focus muna siya sa pagtulong sa kanyang kaibigan na matagal lang nangulila sa kanyang asawa. Napag-alaman nilang walang kinakasama si Lara maliban lang sa nag-iisa nitong anak. Kasama nito ang matandang mag-asawa na siyang tagapangalaga ng mga alagang baboy at manok ng dalaga. Napapaluha si Daryl. Kasalanan niya kung bakit nagawang magtiis ng asawa niya sa malayong probinsya. Bakas ang takot at panginginig ng buong katawan ng babae nang maabutan nito kung sino ang kausap ng kanyang anak sa school. Sinadya talaga ni Daryl na abangan ang bata pagkalabas ng eskwela para makilala ito. Hanggang ngayon, naroon pa rin ang labis na takot ni Lara sa kanyang asawa. Kaya naman, nakialam na si Dr. Carlo. Siya ang nagpaliwanag sa matinding pinagdaanan ni Daryl. Kaya naman, medyo huminaho na ang dalaga. Ngunit wala pa rin siyang tiwala sa lalaki. Gustong iuwi ni Daryl ang mag-ina sa Manila, ngunit nagmamatigas si Lara. Ang takot niya sa asawa ay hindi basta-basta na lang mawawala. Kaya naman, ang mga magulang mismo ni Lara ang siyang sumundo sa kanilang mag-ina. Isang madamdaming pagtatagpo ang naganap between Lara at sa kanyang mga magulang. Ang batang si Jillian ay hindi may pagkailang anak ni Daryl. Hindi mapigilan ng binata ang pagtulo ng kanyang mga luha habang pinagmasdan ang kanyang anak na matagal na nawalay sa piling niya dahil sa kanyang kagagawan. Ipinagkatiwala ni Lara ang kanyang mga alagang hayop sa mag-asawa. Nangako naman ang mga ito na hindi nila pababayaan ang munting hanap buhay ng dalaga. Sumama si Lara sa kanyang mga magulang kasama ang anak niyang si Jillian. Pero ang pakisamahan muli si Daryl ay hindi niya gagawin. Isinusumpa niya. Hanggang ngayon, nananatili pa rin ang trauma niya sa lalaki. Ngunit kinalaunan, napapatawad na rin niya ito.
Katulad ni Daryl, kailangan din ni Lara na makipag-usap sa isang psychiatrist upang tuluyan na niyang makalimutan ang matinding trauma sa kanyang asawa. Sobrang laking pasasalamat naman ni Daryl sa kanyang anak. Malaki ang naitutulong ni Jillian para mabigyan siya ng pangalawang pagkakataon ni Lara. Pinagbigyan ni Lara ang gusto ng bata na mabuo ang kanilang pamilya. Pero si Lara, maila pa rin sa asawa. Hindi ganon kadaling burahin sa alaala niya ang ginawa ng kanyang asawa. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin ang pagsisikap ni Daryl para mapatunayang nagbago na siya at magaling na mula sa matinding trauma. Habang si Lara naman ngayon, patuloy pa rin nilalabanan ang matinding trauma sa kanyang asawa.